Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam. Kumusta na kayo Ustad? Busy talaga. Kagabi pa kami, pumunta kami sa Panda. 30 ang nag-Muslim. Out of 50, Mashallah. 30 ang nag-Muslim. Hanggang ngayon, busy pa ako sa Facebook. Yung mga misconception nila tungkol sa Islam, sinasagot ko. Pero, kumusta kayo? Kayo rin, kumusta? Alhamdulillah Ustad. Naalala mo ba yung nakaraan na pumunta kami sa iyo? Yes. Oo. Yung tungkol sa mga kababayan natin, marami silang mga katanungan sa amin. Ano yun? Nakikipagtalakayan kami hanggang sa dumating sa punto na si Jesucristo daw anak ng Diyos. Dahil daw sa mahal ng Diyos ang daigdig, kaya ibinigay niya ang kanyang anak upang ang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang hindi sasampalataya sa kanya ay mapapahamak. Masasabi mo dyan, Ustad? Sa kwan yan, sa John 3:16-18. Makaluma na yan. Ginagamit nila. Yan ang panghikayat nila sa mga tao. Yang sinasabi doon, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall have eternal life. For those who do not believe the begotten Son is condemned already. John chapter 3 verses 16 to 18. Pero may contradiction dyan dito sa King James Version. 1611 to 1971 edition. Sa Numbers chapter 23 verse 19. Ito ang pagkasabi. God is not a man that He should lie, neither the Son of Man. Ang sinabi doon. See? Ang Diyos daw hindi tulad ng isang tao na magsisinungaling at hindi anak ng isang tao. Or ni anak ng isang tao. At nandyan pa rin sa tinatawag na Job 25 verse 4, dito rin sa King James, ang pagkasabi ganito. How then can man be justified with God? Or how can he be clean that is born of a woman? See? Ibig sabihin na kung ihambing mo ang Diyos doon sa tao na dumaan sa sinapupunan ay hindi dalisay. Walang Diyos, ibig sabihin, walang Diyos na anak ng walang Diyos na anak ng tao. Pero si Jesus nagsalita sa Bible dito sa Matthew chapter 9 verse 6, Mark chapter 2 verse 10, Luke chapter 19 verse 10, and John 3 verse 13. Sabi ni Jesus, I am the Son of Man. Anak ako ng tao. At sinaksihan pa ng anghel sa Lucas 1 verses 30 to 31. Sabi ng anghel kay Maria, Maria, huwag kang malungkot. Ika'y kinalulugdan ng Diyos. Mula ngayon, ika'y maglilihi, mabubuntis at manganganak ka ng isang lalaki na tatawaging Jesus. Walang Kristo Jesus dahil walang Christ, dahil wala pang Christian sa panahon ni Jesus. Lumabas ang Christian 43 years after Christ. Kaya nga, kung marami ang anak ng Diyos, marami ang Diyos. Bakit? Ito ay talinghaga lamang. Dahil maraming anak ng Diyos sa Biblia. Halimbawa, in Luke 3 verse 38, sabi ng Bible, si Adan, anak ng Diyos. Diyos ba si Adan? See? So maraming Diyos. Ibig sabihin, walang Diyos na anak ng tao kasi si Adan, anak ng Diyos. Salmo 2:7, sabi ng Panginoon sa Biblia, kay David, David, have I begotten thee?
David, ikaw ang aking bugtong na anak. Yung ibig sabihin ng bugtong, bigatin, hindi man-made, hindi ginawa ng tao, kundi lumabas talaga sa sinapupunan. So, nasabi ko na kanina na walang Diyos na lalabas sa sinapupunan. Hebrews 7, verses 1 to 3, sa King James, si Melchizedek ay hari ng Salim, King of Salim, meaning King of Peace, no father, no mother, no beginning nor end, walang pinanggalingan, walang hanggan, anak ng Diyos. So, mas Diyos pa kay Jesus. Matindi yan. Mas matindi. Okay. Kaya nga, may sinasabi pa sa Biblia, sa 1 John chapter 3 verse 8 and John 8:44, kung sino ang gumagawa ng kapayapaan ay tinatawag na mga anak ng Diyos. Kung sino ang gumagawa ng kasamaan ay tinatawag na mga anak ng Diablo. So, ibig sabihin, hindi si Jesus anak ng Diyos dahil maraming anak ng Diyos. Hindi lang siya ang tinutukoy. Hindi lang siya ang tinutukoy. Kaya nga, yan ang isasabi mo sa kanila. Mashallah, Ustad, napakalinaw. Yes. Alam nating mga Muslim na si Hesus Kristo ay hindi anak ng Diyos. Saan po nanggaling ang salitang si Hesus Kristo ay anak ng Diyos? Ang totoo, hindi tayo matatawag o maging tunay na Muslim pag hindi natin igagalang si Jesus bilang isang propita at sugo ng Israel. Yung mga himala niya, naniniwala tayo lahat. Pero, ang problema lang, kung saan ito galing, ito ang aking sagot. Sa International Encyclopedia, sa salitang Paul, sinabi doon, Satan entered into the body of Paul, and his skin appeared as the skin of fish. Masok daw ang Satanas doon sa katawan ni Pablo at ang kanyang balat naging anyo ng balat ng isda. At dito naman sa The Gospel of Barnabas, chapter 50, verse 70, ang aking naalala, nasabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ako'y yayaon na. Ngunit mag-ingat kayo sa isang tao, lilitaw sa daigdig, at mapapasukan siya ng dyablo sa kanyang katawan, mangaral na ako ay isang Diyos at anak ng Diyos. Ngayon, ang problema diyan, sabi ni Jesus, na kung sino raw ang maniniwala o mahikayat niya, ay masahol pa sa kanya sa apoy sa impyerno. Double punishment. See? Ngayon, sa Bible naman, dito, wala na sa Bisaya version, wala na sa Tagalog version. Sa English, makikita mo sa 2 Corinthians chapter 12, verse 7, sinabi ni Pablo, it has thorns in my flesh. Mayroong mga tinik sa aking laman. The messenger of Satan, ang mensahero ni Satanas. Ang ibig sabihin diyan, napasukan siya ni Satanas. So ano ngayon ang aral ni Pablo? Nangaral si Pablo doon sa sinaguga ng Damascus. Sa Acts 9, verse 20, na si Jesus ay anak ng Diyos. Ngayon, nakita ko sa Luke 4, verse 41, na ang mga demonyo nagsilabasan. Nagsilabasan ang mga demonyo. Sabay, sigaw kay Jesus, ikaw ang anak ng Diyos. Ngunit sinaway sila ni Jesus na hindi magsalita ng ganyan dahil alam nila na siya ay isang Mesiyas. Demonyo pala, Ustad, ang nagsabi. So, demonyo talaga, mula sa demonyo. Pati na yung, idugtong ko yung sinabi naman ni Pablo sa sa Philippians 2, verse 11. Sabi ni Pablo, kailangan ipapahayag ng lahat
na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Yun ang sinabi ni Pablo. Ngayon, ito si Pedro at si Jesus nagbarkada. Makikita natin sa Matthew 16 verses 22 to 23. Tinawag ni Pedro si Jesus na Lord, Panginoon. And Jesus turned unto him at hinarap siya ni Jesus and said unto Peter, at nagsabi kay Peter, You are Satan. Ikaw ay Satanas. Kaya nga ang magtatawag kay Jesus na anak ng Diyos, demonyo. Kasing kahulugan ng Satanas na magtatawag sa kanya ng Diyos. Yun. Kaya nga, kung mayroon pang ma-encounter ninyo, mag-dialogue kayo at saka mga Christian sa inyong pinagtrabahuan, pumunta kayo rito, open kayo. Baka mayroon pa, ipasagot natin dito sa Bible. Pero huwag kayong mag-insulto sa Christian, ha? Huwag kayong mag-insulto sa kanila. Gawin mong kaibigan, kung mahari, pakainin mo sila. Tapos, yung formal. Tayo ay talagang isasabi natin ang katotohanan andito sa kanilang aklat na si Jesus ay hindi anak ng Diyos. Maraming salamat, Ustad. Oh, sige. Masya Allah. Ay, magkape muna kayo. Salamat. Assalamualaikum. Okay.